po. Magandang araw, Dabarkads. Ako si Vanessa Pilongo Floro, ang Teacher V ng Hope Horizon May Kawayan, na naniniwala sa kasabihang, find the work that you love and you will never find yourself working for the rest of your life. Forward po tayo ng konti, teacher. Yan. Teacher V, gaano na po kayo katagal na SPED teacher? I'm on my 7th year now. Yun, medyo bago-bago pa rin. 7th year. pa lang. Kamusta po? Kamusta ang pagturo? Ang pagtuturo po talaga ay isa sa pinakamahirap pero pinakamasarap. Di ba po, sabi namin, Doon muna this tayo is sa more than masarap. just a profession. This is a vocation. Doon muna tayo sa masarap, teacher. Doon tayo sa masarap. Ang pinakamasarap na party po talaga kasi yung maki-journey ka. Doon sa journey ng mga estudyante mo. Hindi lang ng estudyante, kundi ng kanilang mga magulang hanggang sa pamilya nila. Kasama ka sa paglakbay nila. Yung hirap nila hanggang doon sa successes nila. Lumalaki yung pamilya mo eh, no? Lumaki ang pamilya Ang daming ko. pamilya. Dumami ang anak ko. Kaya kay teacher Chan. Huwag po kayo mabibigla. Uy! Wala nang dadagdag, walang dadagdag. Alam mo, ako nininervyos na ako sa'yo. Walang mabibigla. Relax. Yung struggles naman po, Teacher V. Yes, yung struggles naman talaga kasi hindi maikakaila. Yung hirap ng mga magulang na magkaroon sila ng children with special educational needs. Siyempre, unang-unang kailangan talaga nila is yung acceptance. And then sa community, kailangan po mas spread natin yung awareness na kung saan talaga ngayon napakahirap ipaintindi sa buong community, even siguro sa buong bansa, sa bansa natin na itong mga condition na to, itong mga bata na ito, kaya po sila tinawag na children with special educational needs. From the term special, you give them extra special care, extra special love. So from the ordinary things na ginagawa mo before, make it extraordinary now. Totoo yun. Kasi yung mga aso nga, inaalagaan nyo eh. Yes po. No? Na hindi natin nakakausap. Ito pang mga bata na to, ang laki ng tsansa. And na they are ibinibigay God's natin. gift to us. God-given itong mga bata na ito. Correct. Correct. Paano naman po, Teacher V, yung relationship niyo po with the parents? Okay. Ano po yung ina-advise niyo sa kanila kasi hindi niyo natututukan yung bata in person? Okay. Sa profession kasi namin na to, napaka-laking bagay na binigay sa amin yung tiwala ng mga magulang. Without the trust, hindi namin magagampanan tong trabaho na to. And secondly, yung collaboration talaga is the key. Hindi namin magagawa ito ng kami lang. Kasi kasama lang kami ng bata, mga 2 to 3 hours in a day, 5 days in a week. Pero the rest of the hours and the rest of the days, nasa bahay na sila. So kailangan yung relation namin sa magulang ma-establish. Kung gaano nila kami pinagtitiwalaan sa eskwelahan, gandun din sana yung tiwala na ibigay nila sa amin na ipagawa yung mga bagay na dapat nilang gawin sa bahay. Pero teacher, wala naman siguro mga magulang na medyo kinukontra yung mga sinasabi ninyo. Well, there are times meron po. Nangyayari po iyan na Paano hindi niyo po natin in-explain sa maiiwasan kanila? na parang pag sinabi na my child, my rules. Pag sinabi ng parent na my child, my rules, well, that's your child, yan din, that's your rule. Pero ako, nandito lang ako to support. Hindi naman po ako magbibigay ng hindi makakabuti sa anak ko. Galing. Totoo naman. Galing. Thank you po, Teacher Thank V. you. Thank you po, ma'am.